Hello, magandang araw po sa inyo. Ipapakita ko ngayon kung bakit mas pinipili ko ang ako ay mag-motorbike rider kaysa sa total commutement, sa pagko-commute. Kasi naman, kahit risky yun, mas madali para sa akin. Tingnan mo naman, pag galing ako sa opisina, kailangan kong sumakay nito. Ito po, buti na lang sa araw na ito ay mayroon pa din. Kahit na bumabagyo ay mayroon pong biyahe ang free rides. Free rides ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa pagkakataong ito, kahapon yan. Kung kailan napakalakas ng ulan, hindi naman malakas pero hindi kasi siya tumigil maghapon. Kaya 4 a.m. pa lang nasuspende na yung citywide, buong Quezon City wala na pong pasok ang mga bata. So sa school lang ang nasuspende. 7 a.m. naman nang mag-suspend, national naman po yun. So no choice, sabi ko kailangan kong pumasok kasi nga officer of the day ako. So wala akong masakyan from bahay ko. Kasi nga sa ulan, wala pong gustong bumiyahing motor at hindi po ako makabok. Hindi naman ako pwedeng hindi pumasok dahil may obligasyon ako sa araw na to. So, nag-commute po ako. Ito ang buhay ko bilang isang commuter. 'Di ba? Magtataka kayo bakit mas gusto ko pang nagra-rides kasi tingnan mo naman kung gaano kalayo ang aking binibiyahe. Pag minalas-malas ka ay aabutin ka ng 2 hours or less than 2 hour. Samantalang pag nakamotor, wala pang 30 minutes nakarating ka na sa office. Tapos pag pauwi ka naman, walang direkta na papunta sa terminal namin. So no choice, lalakarin ko yan. Pagbaba ko ng Alimol, lalakad ako papuntang terminal namin. Dahil naulan, buklat tayo ng payong. Dito lang ako sa gilid ang daan ko kasi sarado sa kabila. Madalas dito ang sinasara, pero ngayon dito ang open at hindi na ako lumiko sa kabila. So ito yung aking daan pakaliwa papuntang terminal namin. Kahit naulan, sige sugod tayo. Kasi pag 10 a.m. naman, nasuspende na yung pasok namin talaga sa Quezon City. So buong Quezon City government ay nawalan po ng pasok start nung 10 a.m. Kaya lang, syempre nakapasok na ako kasi supposedly 7 to 4 na ngayon ang gobyerno, diba? 7 sa amin mga taga-gobyerno, alas 7 na po yung pasok. So dito ako napadaan, palibhasa call center ang taas nito. Marami mga employee na nag-work sa gabi. Baliktad ang oras nila. Sa araw ang gabi nila. So ang ingay pagdadaan ka dito. Bakit? Kakababa lang nila, off na nila. Sa kanila ang araw ay gabi, di ba? Baliktad. Kaya pagkalabas nila, ang dami nagiinuman dito. Hindi ko na pinakita kasi di ba bawal yung bote pakita. Pero makikita mo pa rin sila, ayan, ang saya-saya nila, feeling nila gabi na. Kaka-off duty lang nila. So ngayon sila nagsasaya, ngayon sila nagiinuman. Dito mas gusto kong dumaan kasi maraming tao. Alam mo na, ang buhay sa Cubao, ingat-ingat tayo dyan. Kaya nga ako hindi ko alam na nasuspende na yung pasok kasi hindi talaga ako naglalabas ng phone. Pag nasa biyahe ako, ilalabas ko yung pag ganitong alam kong safe na. Pagdating sa office, doon ko pa nalaman na wala na palang pasok, ay nakapasok na ako. Antimano nag-urong sulong pa kasi national government pa lang pala yung nasuspende. After that 10 a.m. tuluyan na nasuspende. Kaya yun, umuwi na ako. Dito, pauwi na ako. Ito ipapunta sa aking terminal. Thank you at bukas ngayon dito. Dahil pag hindi, ang layo pa nang iikutan ko dun sa talagang terminal. O, diba? Maintindihan nyo na ako kung bakit mas gusto ko naka-rider kahit medyo risky yun. Kasi bukod sa mabilis, madali ka na makakarating sa patutunguhan mo. Okay na yung paminsan-minsan makapagbayad ka ng mahal kung makakarating ka naman ng maayos at maaga naman. Maingat naman sila at mayroon kami mga shortcuts na dinadaanan. Kaya naman 30 minutes lang nasa office na ako. So pag dito, kailangan mong pumunta dito sa terminal na to. Dito ang daan. Ay private po kasi to. Madalas pag may ginagawa dito, sinasara rito. Kaya liikot pa ako doon sa kabila para doon makapunta sa terminal namin.
Ito yung terminal papunta dito sa amin sa San Mateo Rizal. Babaybayin mo yan para makapunta ka dun sa talagang terminal na. Kaso nga, dahil sa naulan, dahan-dahan ako dahil madulas ang daan, mahirap na, hindi na bumabata, bawal madulas at yun ang magiging mitsa pag nadulas ka na ay alam mo na. So, di ba? Ayan ang terminal sa amin. Ang agony pa dito, pagdating mo, may jeep nga, at wala namang pasahero, mag-antay pa yan na mapuno. Kung minsan, pag minalas-malas, may 1 oras ka na nakapila, 1 oras ka pang mag-aantay sa loob na jeep dahil walang pasahero.